Isang OFW ang nag-video na kanyang conversation through video call sa kanyang di natin alam kung asawa ba niya ito or ka-live-in sa Pilipinas, kung saan na sinasabi nga na lalaki na ipadala raw sa kanya lahat ng sahod at halos wala nga dapat ititira dito sa nasabing babae. Dahil kung hindi raw ito papadala ay baka ibibigay lamang ito sa kanyang itik na para bang pinaghihinalaan pa niya ito. Panoorin nga natin kung gaano kakapal ang muka ng lalaking ito para sabihin niya ito sa kanyang girlfriend or asawa. Ipadala mo lahat sa akin. Ipadala mo lahat sa akin yan. Ano yan? Binubuhay mo dyan yung itik mo? Libre ka naman lang dyan lahat sa amo mo tapos magtitira ka pa dyan. Ipadala mo sa akin lahat yan. Hindi ba pwede na kahit na 5 real lang yung ititira ko sa sahod ko? Ubusin mo talaga? Libre ka naman sa amo mo ah. Libre ka dyan. Kahit Ipadala mo. libre. Ipadala mo nga sa akin lahat Siyempre, yan. Kahit na labas ako, may makanak ako. Hindi pwede. Hindi pwede. Ipadala mo sa akin yan. Pag hindi, iwanan kita. Pag hindi mo yan pinadala sa akin lahat ha. Iwanan Mukhang kita. tira ka sa taga. Tira na lang tingin mo sa akin. Kaya ka nga pinag-abroad, di ba? Kaya ka pinag-abroad. Para may magpadala sa akin. Kaya kita pinag-abroad para may magpadala sa akin. O sige na, babay na. Basta ipadala mo sa akin lahat. Ipadala mo sa akin lahat yan. O sige na. Grabe nga ang pag-iisip or mentality nitong lalaking ito. Sana naman yung iba nating kapamilya sa Pilipinas ay hindi ganito ang tingin sa ibang OFW. Lalong-lalo na yung mga OFW na nasa Middle East ngayon na nasa gitna nga at naiipit dahil sa nangyayaring gulo sa pagitan ng dalawang magkaaway na bansa. Isipin natin na sana hindi lang tayo mangungumusta kapag magpapadala or kailangan natin ng pera galing sa kanila. Kumustahin din natin sila kung anong kalagayan nila. At ito nga ang isang mensahe galing sa isang vlogger kung saan ito nga ay typical na nararanasan ng ibang nating mga kababayang OFW na hindi nga alam ng kanilang pamilya kung ano ang dinadanas nila personally sa kanilang pakikipagsapalaran sa ibang bansa, lalo na sa ganitong klaseng sitwasyon ngayon. Binobomba na yung kamag-anak mo sa ibang bansa, tapos ikaw magchat-chat ka pa kung kailan magpapadala. Kasi habang ikaw naghihintay ng padala, may mga taong sa ibang bansa na literal na sa gitna ng gulo. May sirena ng missile, may balita ng airstrike, may takot kung makakauwi pa ba ng buhay. Pero ang chat mo, may padala na ba? Minsan hindi malasakit ang tawag sa ganitong tanong pressure. Yung iniisip mo pa rin kung may maibibigay sa'yo kahit malinaw na lumalaban lang siya para mabuhay. Kasi madaling mag-expect kapag ikaw ang nasa bahay, pero iba ang realidad ng taong nasa ibang bansa, malayo sa pamilya, malayo sa anak, at minsan malapit pa sa panganib, malapit sa gera, malapit sa missile. Kaya hindi porket nasa abroad automatic may pera. Hindi porket nasa abroad walang problema. Minsan lumalaban lang sila para makauwi pa. Kaya please, bago ka magtanong kung kailan magpapadala, tanungin mo muna kung buhay pa ba siya at ligtas siya at kamusta siya. Kasi ang kamag-anak mo sa ibang bansa, hindi ATM. Tao rin yan na lumalaban sa buhay, minsan pati sa digmaan. So napakaganda ng mensahe niyang yun, diba? So hindi ATM ang ating mga kapamilya sa ibang bansa. So sana ma-realize yan ng mga iba nating kababayan sa Pilipinas, lalong-lalo na yung mga umaasa lang. Dahil sa bandang huli, ang kailangan ng inyong mga kapamilyang OFW ay simpleng kumusta or suporta sa mga pagkakataong hindi nila kayang magpadala sa inyo. Perfect! At kung nagustuhan nyo ang video ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga viral video at balitang OFW na i-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunood.